Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso at damdamin. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso, pero paano kung ang isang tahanan ay nawalan na ng puso? Paano kung ang natitira na lang ay ang mga pader na puno ng alaala at ang katahimikang sumisigaw sa sakit? Ngayong araw, sabay-sabay nating tuklasin ang isang kwento tungkol sa paghahanap ng pamilya sa lugar na hindi mo inaasahan at kung paano ang isang pusong sugatan ay maaaring maging lunas sa iba pang pusong matagal nang nawalan ng lunas. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang nagtataasang gate na gawa sa itim na bakal. Napalunok si Hiraya. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganito kataas at katibay na pader. Tila ba isinisigaw nito sa buong mundo na kung sino man ang nasa loob ay ayaw magambala. Ang nakaukit na pangalan sa arko, Hacienda del Fuego, ay nagbigay ng kaba sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang intercom at matapos ang isang maikling sandali, isang boses ng babae ang sumagot. Matapos niyang magpakilala, ang mabigat na gate ay dahan-dahang bumukas na para bang isang bibig na bakal na nag-aatubiling papasukin siya. Habang naglalakad siya sa mahabang daanan na napapaligiran ng perpektong pagkakagupit ng mga halaman, naramdaman ni Hiraya ang bigat ng katahimikan. Hindi ito ang uri ng katahimikan na nagbibigay kapayapaan. Ito ay isang katahimikang may laman. Isang katahimikang nababalot sa lungkot. Pagdating niya sa harap ng malaking pinto na gawa sa nara, bumukas ito bago pa man siya kumatok. Isang lalaking matangkad at nakasuot ng mamahaling damit ang tumambad sa kanya. Ang kanyang tindig ay strikto. Ang kanyang muka ay gwapo, ngunit walang emosyon. At ang kanyang mga mata niya ay tila pagod na parang may pasan na kalungkutang hindi kayang ipaliwanag ng kahit na anong salita. Ito, si Silakbo del Fuego, ang magiging amo niya. "You are Hiraya di Masalang?" tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinatapakan. "Opo, sir," sagot ni Hiraya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Hindi man lang itong ngumiti. Itinuro nito ang loob. "Come in. I will be direct. I have rules in this house." Sa loob ng malawak na sala, lahat ay perpekto. Ang mga muebles ay makintab. Ang mga kurtina ay dumadaloy na parang talon. At may mga mamahaling painting sa pader. Ngunit walang buhay. Walang bakas ng tawa. Walang kalat ng mga laruan. Walang anumang palatandaan na may mga batang nakatira dito. Rule number 1. Sabi ni Silakbo habang nakatayo sa gitna ng sala na parang isang hari sa kanyang palasyo. "You do your job. Nothing more, nothing less. Your responsibilities are listed in the contract." Rule number 2. Pagpapatuloy niya. "You do not speak unless spoken to. You are here to work, not to socialize." Tumango lang si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa harap niya. And rule number 3, sabi ni Silakbo. At sa pagkakataong ito, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tingin na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. "You do not ask personal questions. What happens in this house stays in this house. Is that clear?" "Malinaw po, sir." Halos pabulong na sagot ni Hiraya. Matapos ang malamig na pag-uusap na yon, isang mas matandang kasambahay, si Manang Flora, ang naglibot sa kanya sa mansyon. Bawat silid na kanilang pinasukan ay mas lalong nagpapatibay sa kanyang unang impresyon. Ito ay isang bahay, hindi isang tahanan. Isang magandang kulungan na puno ng mga mamahaling bagay, ngunit walang kaluluwa. Nang matapos ang paglilibot, itinuro ni Manang Flora ang isang pinto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag.
Iyan ang silid laruan ng mga bata. Mahinang sabi nito, may halong awa sa boses. Pero matagal na silang hindi naglalaro. Naiwang mag-isa, dahan-dahang itinulak ni Hiraya ang pinto. Ang silid ay puno ng mga laruan, manika, robot, building blocks, lahat ng may isip mo. Ngunit lahat ay nakaayos ng perpekto sa mga estante na parang hindi pa nagagalaw. At sa isang sulok, sa tabi ng malaking bintanang salamin, nakaupo ang 3 maliliit na bata sa sahig. Isang batang lalaki at 2 batang babae. Ang kambal na Del Fuego. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila nagsasalita. Nakatingin lang sila sa labas. Ang kanilang mga mata ay blangko. Para silang maliliit na estatwa na gawa sa porselana. Magaganda, ngunit basag sa loob. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa puso ni Hiraya. Ang parehong kirot na nararamdaman niya tuwing gabi bago siya matulog. Ang kirot ng pangungula. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Sa halip, umupo siya sa sahig, ilang talampakan ng layo mula sa kanila at isinandal ang kanyang likod sa pader. At pagkatapos, sa katahimikan ng malungkot na silid na yon, nagsimula siyang humimig. Isang lumang kundiman, isang kantang pampatulog na madalas kantahin ng kanyang ina noong bata pa siya. Hindi niya ito nilakasan, sapat lang para marinig sa ugoy ng duyan. Patuloy lang siya sa pagkanta. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Hindi niya inaasahan na may mangyayari. Ginawa niya lang iyon dahil bandidon ang sinasabi ng kanyang puso. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napansin niya ang isang maliit na pagbabago. Ang isa sa mga batang babae, si Sinag, ay bahagyang lumingon. Ang mga mata nito, sa kauna-unahang pagkakataon, ay hindi na nakatingin sa bintana. Nakatingin ito sa kanya. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Hiraya. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito ay ang pagkawala. Isang anino ang tumakip sa may pintuan. Nakatayo doon si Silakbo, ang kanyang muka ay mas madilim pa kaysa dati. Hindi narinig ni Hiraya ang pagdating niya. Tinitigan siya nito ng may pagbabanta. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang emosyong hindi maintindihan ni Hiraya. Pagkatapos, sa isang boses na kasing talas ng patalim, sinabi nito ang mga salitang dumurog sa maliit na pag-asang nabuo sa kanyang puso. Ang trabaho mo ay maglinis at magluto. Huwag na huwag mong pakikialaman ang mga anak ko. Ang opisina ni Silakbo del Fuego, ang kanyang kanlungan. Sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon, ang lahat ay may kaayusan. Ang mga dokumento ay nakasalansan ng maigi. Ang mga numero sa computer screen ay sumusunod sa lohika. At ang tanging ingay ay ang mahinang ugong ng air conditioner. Dito, siya ang may kontrol. Dito ang sakit at ang gulo ng kanyang buhay ay pansamantalang nawawala, napapalitan ng malamig at konkretong realidad ng negosyo. Mahigit 1 taon na siyang ganito. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho, umaasang kung mapupuno niya ang bawat segundo ng kanyang araw ng mga desisyon at mga kontrata. Wala nang lugar para sa mga alaala, para sa pighati. Ngunit may mga bagay na hindi kayang harangan ng pader o ng trabaho. Sa kalagitnaan ng pag-aaral sa isang sales report, isang mahinang tunog ang pumasok sa kanyang pandinig. Isang tunog na napakapamilyar, ngunit parang isang siglo na niyang hindi naririnig. Isang hagik-gik. Binaliwala niya ito. Guni-guni lang siguro. Isang multo ng nakaraan. Ibinaba niya muli ang kanyang tingin sa mga numero. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malakas ngayon. At sinundan pa ng isa pa. Isang malinis at masayang tawa ng isang bata. Nabitawan niya ang kanyang mamahaling pluma. Isang patak ng itim na tinta ang kumalat sa ibabaw ng papel. Sinisira ang perpektong pagkakalimbag ng mga salita. Napatingin siya sa mantsa at pagkatapos ay sa direksyon ng pintuan. Imposible. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang silya ay gumawa ng garalgal na tunog sa sahig na kahoy.
Naglakad siya palabas ng opisina. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot siyang takutin ang anumang gumagawa ng tunog na yon. Habang tinatahak niya ang pasilyo, mas lalong lumilinaw ang ingay. Hindi na lang ito isang hagik-gik. Ito ay isang symphony ng tatlong maliliit na boses, nagsasaya, nagsisigawan sa tuwa. At may isa pang boses, isang boses ng babae, tumatawa rin kasabay nila. Huminto siya sa may bahagyang nakabukas na pinto ng playroom. Ang dati tahimik at malungkot na silid ay nagbago, at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Doon, sa gitna ng sahig, ay si Hiraya di Masalang. Nakaluhod ito sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatukod na parang paa ng hayop. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at may maliit na dumi sa kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang ngiti, ang kanyang nangiti, ay kasing liwanag ng araw. Mas mabilis pa, Kabayo Hira. Mas mabilis pa! Sigaw ni Tala na nakaupo sa likod ni Hiraya na parang isang munting reyna sa kanyang kabayo. Si Luwalhati, ang kanyang pinakatahimik na anak, ay humahalakhak ng malakas. Habang hinahabol sila, ang kanyang maliliit na binti ay halos hindi makasabay. Si Sinag naman ay pumapalakpak sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang paraan na hindi pa nakikita ni Silakbo mula nang mawala si Amara. Para siyang nanonood ng isang eksena mula sa ibang buhay, isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Isang parte sa kanya ang gustong pumasok at itigil ito. Isang parte niya ang gustong sumigaw na nilalabag ni Hiraya ang kanyang mga patakaran. Na ang trabaho nito ay maglinis at magluto, hindi maging sentro ng mundo ng kanyang mga anak. Ngunit may isa pang parte sa kanya, isang parte na matagal nang natutulog na hindi makakagalaw. Isang parte na uhaw sa tunog ng tawang iyon. Hindi niya namalayan na nakatayo na pala siya doon ng ilang minuto. Isang tahimik na manonood sa sarili niyang pamamahay hanggang sa isang pamilyar na boses ang bumasag sa mahika. Anong kaguluhan ito? Dumating si Esmeralda, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Nakatayo ito sa kanyang likuran, suot ang isang mamahaling bestida at may perpektong pagkakaayos na buhok. Ang kanyang matamis na ngiti ay agad na naglaho nang makita ang eksena sa loob ng playroom. "Oh," sabi nito. Ang boses ay puno ng pilit na kasiglahan. "Nagkakatuwaan pala kayo dito." Pumasok si Esmeralda sa silid na parang pag-aari niya ito. "Mga pamangkin ko, hali kayo kay Tita Esme. May dala akong bagong mga laruan para sa inyo." Ngunit walang lumapit. Sa halip si Tala ay mas lalong yumakap sa leeg ni Hiraya. Si Sinag ay tumakbo at nagtago sa likod ng binti ng yaya. Si Luwalhati ay huminto sa pagtawa at tumingin lang kay Esmeralda nang may pag-iingat. Ang ngiti ni Esmeralda ay nanigas. Tumingin siya kay Hiraya na ngayon ay dahan-dahang tumatayo, isang tingin na puno ng yelo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Silakbo at ang kanyang mukha ay biglang nagbago, naging puno ng pag-aalala. Hinila niya si Silakbo papalabas ng silid, palayo sa pandinig ni Hiraya. "Po!" bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason na nakabalat kayo bilang pagmamalasakit. "Hindi ako nagtitiwala sa babaeng yan. Ang bilis niyang nakuha ang loob ng mga bata. Masyadong mabilis." Tumingin si Silakbo pabalik sa loob ng silid. Nakita niya si Hiraya na inaayos ang buhok ni Sinag. Ang kanyang mga kilos ay puno ng natural na pag-aaruga. Isang imahe na dapat ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit dahil sa mga salita ni Esmeralda, ito ngayon ay nagmukhang kahina-hinala. Hinawakan ni Esmeralda ang kanyang braso, ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon. Ang kanyang boses ay naging mas mahina pa, mas mapanganib. "Mag-ingat ka sa mga ganyang klaseng babae, Bo. Baka may iba siyang motibo."
Ang mga salita ni Esmeralda ay parang laso na dahan-dahang gumapang sa isipan ni Silakbo. Baka may iba siyang motibo. Ang buong araw niya ay ginambala ng mga salitang iyon, isang paulit-ulit na bulong na sumisira sa anumang kapayapaang sinubukan niyang hanapin. Dahil dito, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan, ang maging isang ama. Umuwi siya ng maaga mula sa opisina, bitbit ang 3 malalaking kahon ng pinakamahal na mga laruan na mahahanap niya. Pumasok siya sa playroom na may pilit na ngiti, iniabot ang mga regalo, at umupo sa sahig handang makipaglaro. Ngunit ang lahat ay naging mali. "Hindi ganyan, Daddy," sabi ni Tala nang subukan niyang buuin ang isang tore gamit ang mga building blocks. "Masisira yan. Si Mama Hira. Ginagawang bahay yan." Yan. Sinubukan niyang basahan ng kwento si Sinag, ngunit ang kanyang boses ay matigas at walang buhay, sanay sa pag-uutos sa boardroom at hindi sa paggaya ng boses ng mga hayop. Pagkatapos ng ilang pahina, kinuha ni Sinag ang libro at dinala ito kay Hiraya, na tahimik na nagtutupi ng mga damit sa isang sulok. Sa bawat pagkabigo, lumalalim ang guhit sa pagitan ng kanyang mga kilay. Naramdaman niya ang isang emosyong hindi niya inaasahan, selos. Paanong ang isang estranghero, sa loob lamang ng ilang linggo, ay nagawang punan ang isang espasyo na siya, ang kanilang ama, ay hindi man lang magawang hawakan? Ang hapunan ay isang tahimik na pagdurusa. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, habang ang mga bata ay masayang nakikipag-usap kay Hiraya sa kabilang dulo. Tumatawa sila sa mga simpleng biro nito. Ibinabahagi nila ang mga mumunting detalye ng kanilang araw. At siya, isa lamang siyang anino sa sarili niyang pamamahay, isang tagamasid sa kaligayahang hindi niya kayang likhain. Pagsapit ng gabi, ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang silid nang mapahinto siya sa tapat ng kwarto ng mga bata. Bahagyang nakabukas ang pinto at isang malamot na liwanag ang nagmumula sa loob, kasama ang mahinang boses ni Hiraya. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, hindi siya pumasok. Sa halip, nanatili siya sa labas, nakikinig mula sa kadiliman. At pagkatapos, narinig niyang sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng mahika. Ang munting bituin ay natagpuan din ang kanyang lugar sa kalangitan. Nagniningning ng buong liwanag sa tabi ng kanyang mga kapatid. Isang katahimikan ang sumunod at pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang anak na si Tala. Malinaw at walang pagkukunwari. "Mama Hira, kwento ka pa po." Naramdaman ni Silakbo ang isang pamilyar na kirot. "Mama." Noon, si Amara lang ang tinatawag nilang ganoon. "Bukas na ulit, mahal ko." Malambing na sagot ni Hiraya. "Oras na para matulog." "Sana ikaw na lang ang mommy namin," sabi ni Tala. At ang mga sumunod na salita ay ang mga salitang bumasag sa puso ni Silakbo. "Hindi kami mahal ni Daddy katulad ng pagmamahal mo." Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Silakbo. Napakapit siya sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga buko ay namumuti sa higpit ng hawak. Ang mga salitang yon, binitiwan ng may buong inosente ng kanyang sariling anak, ay tumama sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa sampal. "Hindi kami mahal ni Daddy, katulad ng pagmamahal mo." Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang bawat salita ay isang dagok, isang paalala ng kanyang pagkabigo. Isang taon niyang sinubukang maging matatag. Isang taon niyang sinubukang kontrolin ang lahat. Ngunit sa isang iglap, isang simpleng pangungusap mula sa isang 3 taong gulang na bata ang naglantad sa katotohanan. Isa siyang estranghero sa sarili niyang mga anak. Isang ama sa pangalan, ngunit hindi sa puso. Sa loob ng silid,
Hindi alam ni Hiraya ang bagyong nagaganap sa labas. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Tala. Isang lungkot ang gumuhit sa kanyang puso para sa mga batang ito. Shhh! Bulong niya. Mahal na mahal kayo ng daddy ninyo. Masyado lang siyang abala at pagod. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi niya kayo mahal. Sinabi niya ang mga salitang iyon, ngunit hindi niya alam kung para ba sa bata o para sa sarili niya. Hinalikan niya sa noo ang bawat isa sa kambal. Hinintay niyang pumikit ang kanilang mga mata at bumigat ang kanilang paghinga bago siya dahan-dahang tumayo. Inayos niya ang kumot sa kanilang mga balikat, pinatay ang maliit na ilawan sa tabi ng kama at tahimik na naglakad patungo sa pinto. Pagod siya, ngunit isang kakaibang klase ng pagod na may kasamang kasiyahan. Ang pag-aalaga sa mga batang ito ay pumupuno sa isang butas sa kanyang puso na akala niya ay habambuhay nang mananatiling walang laman. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, maingat na huwag gumawa ng ingay. At ang kanyang pagod ay biglang napalitan ng matinding kaba. Nakatayo doon si Silakbo del Fuego, isang madilim na figura sa pasilyong bahagyang naiilawan. Hindi ito gumagalaw. Nakatitig lang ito sa kanya. Napaurong si Hiraya. Sir! Ngunit hindi ang presensya nito ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang itsura nito. Ang kanyang perpektong naayos na damit ay bahagyang lukot. Ang kanyang muka ay hindi na ang malamig na maskara na karaniwan niyang suot. Ito ay basag. At ang kanyang mga mata, namumula ang mga ito, napapaligiran ng sakit na hindi pa nakikita ni Hiraya sa sinumang tao. Sakit at isang bagay pa. Isang bagay na parang akusasyon. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tila ba ang buong mansyon ay huminto sa paghinga, naghihintay. Gustong magsalita ni Hiraya, gustong itanong kung ano ang problema, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Narinig niya ba? Ano ang narinig niya? Tinitigan siya ni Silakbo na para bang sinusubukan itong basahin ang kanyang kaluluwa, na para bang siya ang dahilan ng lahat ng sakit na nakikita sa mga mata nito. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang walang hanggan. Naramdaman ni Hiraya ang pagnanais na tumakbo, na magtago, ngunit ang titig nito ay pumipigil sa kanya sa kinatatayuan. At pagkatapos, kasing bilis ng pagsisimula nito, natapos din. Hindi nagsalita si Silakbo. Walang ni isang salitang binitiwan. Ang kanyang mukha ay muling nanigas. Bumalik sa pagiging isang blangkong pader na gawa sa bato. Walang sabi-sabi, tinalikuran siya nito. Ang bawat hakbang niya palayo ay mabigat at may diin. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na katad ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na parang tunog ng martilyo. Naiwan si Hiraya doon. Nakatayo sa may pintuan, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis sa loob ng kanyang dibdib. Pinanood niya ang likod ng kanyang amo hanggang sa tuluyan itong mawala sa isang kanto, nilamon ng dilim, at sa kanyang pag-iisa, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nagawa, ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na may isang bagay na nagbago, isang bagay na hindi na maibabalik pa. Hindi na muling naging payapa ang isipan ni Silakbo. Ang mga salita ni Tala ay naging isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang puso, at ang imahe ng mukha ni Hiraya, ang gulat at takot sa mga mata nito, ay naging isang multo na sumusunod sa kanya kahit saan. Sinubukan niyang ibalik ang lahat sa dati, ang pagiging malamig, ang pagiging abala, ang pagtatayo muli ng mga pader sa paligid niya. Ngunit may nagbago na. Hindi na niya kayang hindi sila pansinin dahil sa mga salita ni Tala at sa laso na ibinulong ni Esmeralda, nagsimula siyang magmasid. Mula sa kanyang opisina, na bahagyang nakabukas ang pinto, pinapanood niya si Hiraya. Hinahanapan niya ito ng butas, ng pagkukunwari,
ng anumang magpapatunay na tama si Esmeralda. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang siyang nalilito. Isang hapon, nakita niya si Luwalhati, ang kanyang pinakatahimik na anak, na nakaupo sa may hagdanan, nakasimangot at halos maiyak na sa pagkabigo dahil sa sintas ng sapatos nito. Ilang beses na itong sinubukan, ngunit palagi lang itong nagkakabuhol-buhol. Si Silakbo, kung siya ang nasa sitwasyong yon, marahil ay nainip na at siya na lang ang nagsintas nito para matapos na. Ngunit hindi ganoon si Hiraya. Nakita niya itong lumabas mula sa kusina, may dalang baso ng tubig. Napansin nito si Luwalhati. Dahan-dahan itong umupo sa tabi ng bata, hindi sa itaas na baitang, kundi sa mismong baitang kung nasaan ang anak niya para maging kapantay nito. Ang hirap, no? Mahinang sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malambing. Parang kuneho yan na may dalawang mahabang tenga. Tingnan mo. Mula sa kanyang kinaroroonan, pinanood ni Silakbo habang buong pasensyang itinuturo ni Hiraya kay Luwalhati ang bawat hakbang. Hindi niya ito pinagalitan, hindi niya ito minadali. Sa halip, ginawa niya itong isang laro, isang kwento tungkol sa isang kuneho na nagtatago sa kanyang lungga. At nang sa wakas, si Luwalhati na mismo, sa sarili nitong pagsisikap, ang matagumpay na nakapagtali ng sintas, ang ngiti sa mukha ng kanyang anak ay kasing liwanag ng araw. Tumakbo si Luwalhati palayo. Ipinagmamalaki ang kanyang nagawa. Naiwan si Hiraya na nakangiti. Isang nangiting totoo. Isang nangiting walang bahid ng pagkukunwari. Napabuntong hininga si Silakbo at napasandal sa kanyang silya. Maling-mali ka, Esmeralda. Ngunit sa kabila nito, ang pagdududa ay naroon pa rin. Isang maliit na tinig sa likod ng kanyang isipan na ayaw tumahimik. Samantala, hindi rin matahimik si Esmeralda. Ang bawat tawa ng mga bata na naririnig niya nakasama si Hiraya ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang amor propyo. Pakiramdam niya ay inaagawan siya ng lugar. Isang lugar na sa paniniwala niya ay para sa kanya pagkatapos mamatay ng kanyang kapatid. Kaya naman, sa isang mamahaling coffee shop sa syudad, isang lugar na malayo sa mapanuring mga mata ng Hacienda del Fuego, kinatagpo niya ang isang lalaking may bigote at suot na sombrero na bahagyang tumatakip sa mukha nito. Isang pribadong investigador. Ito siya, sabi ni Esmeralda. Inilalapag ang isang litrato ni Hiraya sa mesa. Ang litrato ay kuha ng palihim, habang si Hiraya ay nagdidilig ng halaman sa hardin. Hiraya, di masalang. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Kahit ang pinakamaliit na dumi sa kanyang nakaraan, bayad ka, huwag kang mag-alala. Kinuha ng lalaki ang litrato at isang makapal na sobre ng pera. Masusunod po, ma'am. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang mga lihim ay nagsisimula ng gumalaw. Isang gabi, hindi makatulog si Silakbo. Bumaba siya para kumuha ng tubig. Habang dumadaan siya sa library, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Pagsilip niya, nakita niya si Hiraya doon, nakatayo sa harap ng isang estante, hawak ang isang libro. Ito ang paboritong libro ni Amara, isang koleksyon ng mga tula. Dahan-dahan siyang pumasok. Hindi siya napansin ni Hiraya. Masyado itong abala sa pagbabasa. Maganda yan, sabi niya, at halos mapatalon sa gulat si Hiraya. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang... It's fine, putol niya. Anong ginagawa mo pa? Hindi lang po ako makatulog, mahinang sagot ni Hiraya. Maingat na ibinabalik ang libro sa tamang lugar nito. Nalilibang lang po ako sa pagtingin sa mga libro. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Sa unang pagkakataon, hindi sila amo at kasambahay. 2 tao lang sila na parehong gising sa gitna ng gabi. Paborito yan ng asawa ko, sabi ni Silakbo. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Tumingin siya sa libro.
Magaganda po ang mga tula, sabi ni Hiraya. Tungkol sa pag-asa, muli, katahimikan, lalabas na sana si Hiraya nang magsalita ulit si Silakbo. Salamat, sabi niya. Napahinto si Hiraya. Para po saan, sir? Para kay luwalhati, sa sintas ng sapatos. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Wala po yun. Akmang aabutin ni Hiraya ang isang libro sa mas mataas na estante. Kasabay nito, kukunin din sana ni Silakbo ang parehong libro. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kislap, isang mabilis. Hindi inaasahang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Agad na binawi ni Hiraya ang kanyang kamay na para bang napaso. Binawi rin ni Silakbo ang sa kanya. Nagkatitigan sila, ang kanilang mga mata ay nagtatanong, naguguluhan. Sa sandaling iyon, ang library ay tila lumiit at ang hangin ay naging mabigat. Ang sandali ay nabasag ng isang tunog. Isang teleponong nagriring, ang telepono ni Esmeralda. Sa kabilang linya, nasa kotse ang investigador, nakaparada sa isang madilim na eskinita. Hawak niya ang isang manipis na folder. May nahanap na po ako, ma'am, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay may halong pananabik. Tungkol sa isang kaso, custody case. Ang katahimikan matapos ang gabing iyon sa library ay naging mas mabigat. Nag-iiwasan ng tingin si Hiraya Aswaa at si Silakbo. Ang bawat pagkakataon na sila'y magkakasalubong sa pasilyo ay puno ng alanganing magandang umaga po, sir, at isang tipid na tango bilang sagot. Ang alaala ng kanilang nagdikit na mga kamay ay isang maliit na sikretong nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Para kay Hiraya, ang mansyon ay naging isang lugar ng magkahalong emosyon. Ang mga bata ang kanyang araw, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga yakap, ang kanilang unti-unting pagbubukas ng loob sa kanya. Ngunit ang presensya ng kanilang ama ay isang aninong nagpapaalala sa kanya na siya ay isang tagalabas lamang, isang empleyadong anumang oras ay maaaring paalisin. Isang gabi, nang ang lahat ay mahimbing na natutulog, isang tunog ang gumising sa magaan na pagkakatulog ni Hiraya. Hindi ito malakas, isang mahinang pag-ubo na sinundan ng isang pag-ungol na puno ng hirap. Agad siyang bumangon. Ang kanyang instingto bilang ina ay kumilos nang mas mabilis pa kaysa sa kanyang isip. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at naglakad patungo sa kwarto ng mga bata. Ang pag-ungol ay nagmula sa kama ni Sinag. Nilapitan niya ito at marahang idinampi ang likod ng kanyang palad sa noo ng bata. Agad siyang kinabahan, nag-aapoy sa lagnat si Sinag. Ang kanyang mga pisngi ay namumula at ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Sinag, anak. Bulong niya. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ang bata. Ngunit habang papunta siya sa banyo upang kumuha ng pamunas, ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Nakatayo doon si Silakbo, ang kanyang buhok ay magulo at bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Malinaw na narinig din niya ang tunog. Anong nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng panik. Nang makita niya ang kalagayan ni Sinag sa mga bisig ni Hiraya, ang kanyang muka ay biglang namutla. Mataas ang lagnat niya, sir. Kalmadong sabi ni Hiraya. Tawagan ng doktor. Dalhin natin sa ospital. Sabi ni Silakbo. Ang kanyang boses ay tumaas. Ang kanyang kontrol ay biglang nawala. Para sa isang taong sanay na hawak ang lahat ng bagay, ang makita ang kanyang anak na may sakit ay isang sitwasyong hindi niya kayang pamahalaan. Sir, kalma lang po, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay matatag ngunit malumanay. Isang bagay na tila nagpakalma rin kay Silakbo. Subukan muna natin siyang pababain ng lagnat. Kung hindi bumaba sa loob ng isang oras, tatawag po tayo ng doktor. Mayroong awtoridad sa kanyang boses.
Hindi awtoridad ng isang amo, kundi awtoridad ng isang ina na alam ang kanyang ginagawa. Sa unang pagkakataon, hindi nag-isip si Silakbo. Sumunod na lang siya. Ang sumunod na oras ay naging isang tahimik na sayaw ng 2 taong may iisang layunin. Siya ang nag-aabot ng maligamgam na tubig. Siya ang nagpapalit ng bimpo, habang si Hiraya naman ang marahang nagpupunas sa noo at mga braso ng bata, bumubulong ng mga salitang pampakalma. Habang pinagmamasdan niya si Hiraya, nakita ni Silakbo ang isang panig nito na hindi niya pa nakikita dati. Ang kanyang mga kilos ay puno ng kalinga at kumpiyansa. Walang bakas ng takot. Ang kanyang buong atensyon ay nakaisinag. Sa mga sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang kasambahay. Ang nakita niya ay isang ina na nag-aaruga sa kanyang anak. Matapos ang halos 2 oras, habang sila'y tahimik na nakaupo sa tabi ng kama, iniabutan siya ni Silakbo ng isang tasa ng mainit na kape. "Salamat po," sabi ni Hiraya. "Ako dapat ang magpasalamat." Mahinang sagot ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Sinag na ngayon ay mas kalmado na ang paghinga. "Hindi ko alam ang gagawin ko." Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Hiraya na umamin ito ng kahinaan. Nagbigay ito ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Magdamag silang nagbantay, walang masyadong salitaan, ngunit sa kanilang katahimikan, mayroong isang koneksyon na nabuo. Isang koneksyon na isinilang mula sa pinagsamahang pag-aalala at pinagsamahang pag-asa. Nang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang pumasok sa bintana, idinampi muli ni Hiraya ang kanyang palad sa noo ni Sinag. Bumaba na, bulong niya. Isang ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa kanyang pagod na mukha. Bumaba na ang lagnat. Napabuntong hininga ng malalim si Silakbo. Isang bigat ang tila na bunot mula sa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Sinag na mahimbing ng natutulog at pagkatapos ay tumingin siya kay Hiraya. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang ilang hibla ng buhok na kumawala sa pagkakatali. Ngunit sa likod ng pagod, nakita niya ang lakas. Nakita niya ang kalinga. Nakita niya ang babaeng nagbalik ng tawa sa kanyang tahanan at nagligtas sa kanyang anak mula sa gabi ng takot. Dahil sa bugso ng damdamin, isang pinaghalong pasasalamat, pagod, at isang emosyong hindi pa niya kayang pangalanan, gumalaw siya ng hindi nag-iisip. Dahan-dahan itong yumuko at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa kanyang noo. Ito ay isang halik na hindi nagtagal, isang segundo lamang marahil, ngunit para kay Hiraya, ang oras ay huminto. Ang init ng mga labi ni Silakbo sa kanyang balat ay nagpadala ng isang alon ng kuryente sa kanyang buong katawan. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis, na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang itaas ni Silakbo ang kanyang mukha, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Hiraya ang pagkagulat sa mga mata nito, na para bang nagulat din ito sa sarili niyang ginawa. Nanigas silang dalawa, nakakulong sa isang sandaling puno nang hindi masabi na mga tanong. Isang matinis na tunog ang bumasag sa kanilang katahimikan. Ang tunog ng isang teleponong nagriring. Napatingin si Silakbo sa kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Sa screen, umilaw ang isang pangalan, Esmeralda. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Silakbo. Bumalik ang lamig at distansya. Kinuha niya ang telepono at tumayo. "Hello?" sabi niya. Ang kanyang boses ay muling naging formal. Lumabas siya ng silid upang sagutin ang tawag. Ngunit bago sumara ang pinto, narinig ni Hiraya ang boses ni Esmeralda mula sa kabilang linya, apurado at may halong pananabik. "Bo, kailangan nating mag-usap. Agad-agad. Tungkol ito sa yaya mo." Namaniso. Ang init ng halik ni Silakbo ay nanatili sa noo ni Hiraya na parang isang multo, ngunit ang lamig ng kanyang pag-alis ay ang mas tumatak sa kanya. Ang tawag ni Esmeralda ay parang isang baldeng may yelo.
na ibinuhos sa namumuong pag-asa sa kanyang dibdib. Sa buong umaga habang nag-aalmusal, naramdaman niya ang pagbabago. Muling itinayo ni Silakbo ang pader sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Samantala, sa isang tahimik na restaurant na may tanawin ng lungsod, inilatag ni Esmeralda ang kanyang bitag. Nagsuot siya ng damit na nagpapamukha sa kanyang inosente at mapagmalasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. "Salamat sa pagpunta mo, Bo," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing. "Alam kong abala ka, pero napakahalaga nito." "Ano ba ito, Esme?" tanong ni Silakbo. Walang pasensya. Ang kanyang isip ay nasa bahay, kay Sinag na nagpapagaling at sa babaeng nag-alaga dito buong gabi. Ngumiti si Esmeralda, isang nangiting puno ng awa. "Ito ay tungkol kay Hiraya. Bo, nag-aalala ako para sa iyo at sa mga bata. Kaya, nag-imbestiga ako ng kaunti." Ibinaba niya sa mesa ang isang folder. Hindi ito naglalaman ng mga opisyal na dokumento tungkol sa custody case. Alam ni Esmeralda na kung gagawin niya iyon, maaring maawa pa si Silakbo. Ang kanyang plano ay mas tuso. Ang folder ay naglalaman ng mga bank statement, mga listahan ng mga nakaraang pinagtrabahuan ni Hiraya na bigla na lang nitong inalisan, at mga malabong litrato niya na nakikipag-usap sa iba't ibang tao. Lahat ay mukhang kahina-hinala kapag tiningnan ng walang konteksto. Hindi ko alam ang buong kwento, pagsisinungaling ni Esmeralda, pero ang nakikita ko ay isang pattern. Isang babaeng palipat-lipat ng trabaho, isang babaeng tila laging may problema sa pera. Bo, paano kung ginagamit ka lang niya? Ang mga bata? Tiningnan ni Silakbo ang mga papel. Isang parte niya ang gustong magalit, ang gustong ipagtanggol si Hiraya. Ngunit ang isang parte, ang parte na nasaktan, ang parte na natatakot magtiwala, ay nagsimulang makinig. Naalala niya ang sinabi ni Tala. "Sana ikaw na lang ang mommy namin." Paano kung yun mismo ang plano ni Hiraya? Ang makuha ang loob ng mga bata para makuha ang kanyang tiwala at ang kanyang yaman. "Hindi ko alam, Esme," sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod. "May isa pa," sabi ni Esmeralda. Inilalabas ang kanyang huling alas. "Nagkataon lang na naririnig ko siyang may kausap sa telepono kahapon. Hindi ko sinasadya pero nakakatakot ang mga sinabi niya." Kinuha ni Esmeralda ang kanyang telepono at pinindot ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Boses ni Hiraya. "Oh, alam ko. Malapit na. Konting tiis na lang. Kailangan ko lang siguraduhin na nasa panig ko na sila ng buo." Ang boses ay malinaw. Ang mga salita ay nakakakilabot. Ngunit ang hindi alam ni Silakbo ay ito ay isang recording na pinagtagpi-tagpi. Ang mga salita ay kinuha mula sa iba't ibang pag-uusap ni Hiraya, isang tawag sa kanyang ina, kung saan sinasabi niyang malapit na siyang makabayad ng utang, isang tawag sa kanyang kaibigan tungkol sa kanyang pag-aalala sa mga bata. Ngunit sa pagkakatagni-tagni ni Esmeralda, ito ay naging tunog ng isang masamang balak. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa ulo ni Silakbo. Ang imahe ni Hiraya na nag-aalaga kay Sinag ay biglang napalitan ng imahe ng isang babaeng mapagpanggap, isang ahas sa kanyang pamamahay. Ang pasasalamat na naramdaman niya kaninang umaga ay naging matinding galit at pagkadama ng pagkakanulo. "Salamat sa pagsasabi nito, Esme," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa ilalim ng mesa. Pag-uwi niya sa Hacienda del Fuego, para siyang isang naglalakad na bomba na malapit ng sumabog. Ang dating katahimikan ng mansyon ay tila nang uuyam sa kanya. Nakita niya si Hiraya sa hardin, kasama nito ang mga bata. Nagtatanim ng mga bulaklak sa isang maliit na plot.
Tumatawa si Luwalhati. Ipinapakita ni Sinag ang isang bulate kay Hiraya. Si Tala ay masayang nagdidilig. Isang perpektong larawan ng kaligayahan. Ngunit para kay Silakbo, ito ngayon ay isang perpektong kasinungalingan. Isang eksenang maingat na itinanghal para sa kanya. Naglakad siya palapit. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat sa damuhan. Agad na naramdaman ng mga bata ang pagbabago sa hangin. Huminto sila sa pagtawa at napatingin sa kanilang ama. Naramdaman din ito ni Hiraya. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpaga ng lupa sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang bagyo sa mga mata ni Silakbo bago pa man ito magsalita. "Sir, may problema po ba?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi siya sinagot ni Silakbo. Sa halip tumingin ito sa mga bata. "Sinagdala, Luwalhati. Pumasok muna kayo sa loob. May pag-uusapan lang kami ng mamahira ninyo." Ang paggamit niya ng mamahira ay puno ng panunuya. Isang patalim na direktang itinuro kay Hiraya. Nag-aalangang pumasok ang mga bata, paulit-ulit na lumilingon sa likod. Nang sila na lang dalawa ang naiwan sa hardin, sa gitna ng mga bulaklak na dapat ay simbolo ng bagong buhay, hinarap ni Silakbo si Hiraya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Ang kanyang mga mata, na minsan nang nagpakita ng kahinaan at pasasalamat, ay ngayon ay puno ng pagkamuhi. Inilabas niya ang kanyang telepono at iniharap ito kay Hiraya. "Sino ka ba talaga, Hiraya?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit mas nakakatakot kaysa sa sigaw. "At ano ang tunay mong pakay sa pamilya ko?" Nakatayo si Hiraya sa hardin. Ang amoy ng mga bulaklak at basang lupa ay tila nawala, napalitan ng nakakasukang amoy ng takot. Ang tanong ni Silakbo ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang hatol, isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Mas mataas at gawa sa matatalim na salamin. Sir, hindi ko po maintindihan," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ni Silakbo. Naghahanap ng kahit anong bakas ng lalaking humalik sa kanyang noo. Ilang oras lang ang nakalipas, ngunit wala siyang makita. "Huwag mo akong daanin sa ganyan, Hiraya," sabi ni Silakbo. Ang bawat salita ay may diin. "Sino ka? Ano ang mga sikretong itinatago mo?" Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Mga sikreto. Alam na ba niya? Paano? Ang kahihiyan ng kanyang nakaraan ay biglang gumapang pabalik. Isang malamig at makating lason. "Wala po akong itinatagong sikreto." Pagsisinungaling niya. At agad niyang pinagsisihan ang mga salitang iyon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Silakbo. "Talaga? Isang kaso? Tungkol sa kustodi ng anak? Pamilyar ba sa'yo yan?" Ang mundo ni Hiraya ay gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mga bulaklak sa paligid niya ay biglang nalanta. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay narito na. Nakatitig sa kanya sa pamamagitan ng mga mata ng lalaking nagsimulaanan na niyang hindi. Hindi niya kayang tapusin ang isiping yon. Paano niyo nalaman? Bulong niya. Ang kanyang lakas ay biglang naubos. Hindi na mahalaga yon. Mariing sabi ni Silakbo. Ang kanyang galit ay pinapalala ng kanyang nararamdamang pagkakanulo. Ang mahalaga ay nagsinungaling ka. Nagpanggap kang perpekto. Nagpanggap kang ina. Ang huling salita ay tumama kay Hiraya na parang isang sampal. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na sakit. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Totoo po yon. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay basag. "Nawala po sa akin ang anak ko, pero hindi po ako masamang tao." Sinubukan niyang ipaliwanag.
Sa gitna ng mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang mapang-abusong asawa, ang pera at kapangyarihan nito, ang maruming laban sa korte, at ang araw na kinuha mula sa kanya ang kanyang nag-iisang anak na babae. Ang bawat salita ay isang piraso ng kanyang basag na puso na inilalantad niya. Ngunit si Silakbo, na bulag sa galit at sa laso na itinanim ni Esmeralda, ay hindi nakarinig ng isang inang nasasaktan. Ang narinig niya ay isang kumpirmasyon, isang paliwanag sa lahat ng kilos nito. Kaya pala, sabi niya, ang kanyang boses ay walang awa. Kaya pala ganoon ka na lang sa mga anak ko, dahil may kailangan kang palitan? Ang kalupitan sa kanyang mga salita ay tumagos ng malalim kay Hiraya. Ito na marahil ang pinakamasakit na bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Ikinumpara siya sa isang taong gumagamit ng mga inosenteng bata para punan ang sarili niyang kakulangan. Hindi. Umiling si Hiraya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi totoo yan. Mahal ko ang mga anak ninyo. Pagmamahal o desperasyon? Tanong ni Silakbo. Sabihin mo sa akin, Hiraya, kasama ba sa plano mo ang lahat ng ito? Ang pagkuha sa kanilang loob para makuha mo rin ang sa akin? Para masigurado mo ang magandang buhay dito? Doon na sumuko si Hiraya. Wala nang saysay ang magpaliwanag. Ang isip ng lalaking nasa harap niya ay sarado na, nalason na ng pagdududa. Ang tiwalang sinubukan niyang buuin ay naging abo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya ng tuwid. Ang natitirang dignidad niya ang tanging kalasag na natitira. Isang malamig at tahimik na determinasyon ang pumalit sa kanyang pighati. Kung yan po ang iniisip ninyo sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, ngunit walang buhay. Kung tingin ninyo ay isa akong manggagamit na walang puso, wala na po akong dapat pang sabihin. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad pabalik sa mansyon. Saan ka pupunta? Sigaw ni Silakbo. Alis na po ako, sagot niya. Hindi lumilingon. Hindi po ako mananatili sa isang lugar kung saan ang tingin sa pagmamahal ko ay isang kasalanan. Sinundan siya ng tingin ni Silakbo. Isang parte niya ang gustong bawiin ang lahat ng sinabi niya. Ngunit ang kanyang pride at ang kanyang takot na masaktan muli ay masyadong malakas. Dire-diretsong umakyat si Hiraya sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at inilagay ang iilang damit na dala niya. Hindi niya tiningnan ang mga litratong idinikit niya sa pader. Hindi niya pinansin ang mga alaala. Bawat segundo na manatili siya ay mas lalong dudurog sa kanya. Pagbaba niya, nakita niya ang 3 bata na naghihintay sa paanan ng hagdanan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Mama Hira, aalis ka po? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod si Hiraya sa harap nila. Hinaplos niya ang kanilang mga mukha. Sinusubukang kabisaduhin ang bawat detalye. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Kailangan lang umalis ni Mama Hira sandali, mga mahal ko. Sabi niya, pilit nang ngumingiti habang ang mga luha ay muling nagbabanta. Pero tandaan niyo, mahal na mahal ko kayo. Yumakap sila sa kanya ng mahigpit. Si Tala ay umiiyak ng tahimik. Si Luwalhati ay nakasubsob ang muka sa kanyang balikat. Si Sinag ay paulit-ulit na bumubulong, huwag po, huwag po. Ito na ang pangalawang beses sa kanyang buhay na kailangan niyang iwan ang mga batang minahal niya ng buong puso. At ang sakit sa pangalawang pagkakataon ay parehong nakamamatay. Dahan-dahan niyang inalis ang kanilang mga yakap. Hinalikan niya sila sa huling pagkakataon. Paalam, bulong niya. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto, hindi lumilingon sa likod. Dahil alam niya na kung lilingon siya, hindi na niya kakayaning umalis. Binuksan niya ang malaking pinto at lumabas. Habang naglalakad siya palayo sa Hacienda del Fuego,
Sa ilalim ng kalangitan na nagsisimula na ng dumilim, naramdaman niya ang pag-iisa. Isang pag-iisang mas malalim at mas masakit kaysa dati. Nawalan na naman siya ng pamilya. Sa paglisan ni Hiraya, ang Hacienda del Fuego ay muling nilamon ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan na sanay sisilakbo. Ito ay isang katahimikang masakit, isang katahimikang may sinisigaw na kawalan. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila hinahanap siya. Ang hapagkainan ay naging mas mahaba at mas malamig. Ang playroom ay muling naging isang museo ng mga laruang hindi ginagalaw. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanyang mga anak. Hindi na sila tumatawa. Hindi na sila naglalaro. Kadalasan, nakikita na lang sila ni Silakbo na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa daan na para bang naghihintay ng isang taong hindi na babalik. Tumanggi silang kumain, tumanggi silang magsalita. Ang kanilang mga mata, na minsan nang naging buhay na buhay dahil kay Hiraya, ay muling naging blangko at puno ng lungkot. Isang gabi, sa gitna ng desperasyon, sinubukan niyang kausapin si Tala. "Anak, kain ka na," sabi niya. Inilalapit ang isang kutsara ng pagkain. Umiling lang si Tala. Ang mga mata ay nakatitig sa bakanting upuan kung saan dating umuupo si Hiraya. "Gusto ko si Mama Hira," bulong nito, sapat lang para marinig. Ang bawat salitang yon ay isang sampal sa mukha ni Silakbo. Ang galit na naramdaman niya para kay Hiraya ay unti-unting napapalitan ng isang lumalaking pagdududa. Hindi sa babae, kundi sa sarili niya. Tama ba ang ginawa niya? O nagpadala lang siya sa takot at sa lason ni Esmeralda? Sa kagustuhang ibalik kahit ang katiting na saya sa kanyang mga anak, naisip niya si Amra. Marahil, kung maipapaalala niya sa mga bata ang kanilang ina, kahit paano ay mababawasan ang kanilang pangungulila. Umakyat siya sa atik, isang lugar na hindi na niya pinasok mula nang mamatay ang kanyang asawa. Ang alikabok ay makapal at ang hangin ay amoy ng mga nakaimbak na alaala. Doon, sa isang sulok, nakita niya ang isang baul na gawa sa kahoy. Ang baul ng mga alaala ni Amara. Dala ang baul, bumaba siya sa kanyang opisina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay mga lumang litrato, mga souvenir mula sa kanilang mga biyahe at ang paboritong scarf ni Amara. Habang hinahalungkat niya ang mga gamit, umaasang makahanap ng isang bagay na maipapakita sa mga bata. May isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit, kahoy na kahon. Hindi niya ito maalalang nakita dati. Kinuha niya ito. Hindi ito nakalock. Nang buksan niya ito, isang bagay lang ang laman. Isang nakatuping sulat, selyado ng pulang wax. Nakasulat sa sobre, sa eleganteng sulat kamay ni Amara, ang mga salitang, "Para sa aking mahal na..." Nasilakbo. Basahin mo ito kapag handa ka na. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ilang taon na itong nakatago dito. Bakit hindi niya ito nakita? Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang selyo at iniladlad ang papel. Nagsimula siyang magbasa. "Mahal kong Bo, kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. O marahil, kinailangan mong hanapin ang lakas ng loob para harapin ang mga bagay na pareho nating iniiwasan. May mga bagay akong dapat sabihin sa'yo, mga bagay na natatakot akong sabihin ng harapan dahil ayokong maniwala na totoo sila. Ito ay tungkol sa kapatid ko, si Esmeralda." Napahinto sa pagbabasa si Silakbo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Esmeralda ay nagpadala ng malamig na kuryente sa kanyang gulugod. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. "Mahal ko siya, Bo. Kapatid ko siya." Pero sa ilalim ng kanyang mga ngiti at pag-aalala, may nakikita akong isang bagay na madilim. Isang inggit. Isang pagnanasa na hindi ko maintindihan. Nakikita ko kung paano kanya tingnan kapag akala niya ay walang nakatingin.
Nakikita ko kung paano siya nagagalit sa tuwing masaya tayo. Alam kong iniisip mo na nag-aalala lang siya para sa akin. Pero hindi. May higit pa roon. Natatakot ako sa kanya, Bo. Natatakot ako sa kung ano ang kaya niyang gawin. Ang mga salita ni Amara ay tila tumatalon mula sa papel, buhay na buhay at puno ng babala. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ngayong araw, bago ako umalis, nag-away kami. Isang malaking away, sinabi niya ang mga bagay na hindi ko kayang isulat. Mga bagay tungkol sa'yo, sa mga anak natin. Sinadya niya akong saktan, Bo. Sinadya niya akong guluhin. At ngayong pasakay na ako sa kotse, nanginginig pa rin ako sa galit at sakit. Ginawa niya ito para guluhin ang isip ko. Ang sulat ay biglang natapos doon, na parang isinulat ng nagmamadali. Nabitawan ni Silakbo ang liham. Ang papel ay dahan-dahang lumutang pababa sa sahig. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang huling pag-uusap nila ni Amara ay tungkol sa isang maliit na bagay. Isang bagay na hindi na niya matandaan. Ang alam niya lang ay umalis itong grit. At pagkatapos, ang aksidente. Ngayon, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang galit ni Amara ay hindi dahil sa kanya. Ito ay dahil kay Esmeralda. Ang kapatid nito, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng nagdala sa kanya ng ebidensya laban kay Hiraya. Ang katotohanan ay isang nakakagimbal na pagsabog sa kanyang isipan. Si Esmeralda, hindi niya direktang pinatay si Amara. Ngunit ang kanyang lason ang nagtulak sa kanyang asawa sa kapahamakan. At ngayon, ang parehong lason ang ginamit nito para paalisin ang nag-iisang taong nagbalik ng buhay sa kanyang pamilya. Isang nakakabinging galit ang pumalit sa kanyang pagkagimbal. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya dati. Isang galit para kay Esmeralda. At isang mas malalim, mas masakit na galit para sa kanyang sarili. Napatayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kinuha niya ang liham mula sa sahig at kinuyuyom ito ng mahigpit. Pinaniwalaan niya ang kasinungalingan. Nagpadala siya sa takot. At sa proseso, nawasak niya ang isang mabuting tao at dinurog ang puso ng kanyang mga anak. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Isang masayang boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. "Bo, I'm here!" Boses ni Esmeralda. Mas mabuti na ngayong wala na siya. 'Di ba? Ang boses ni Esmeralda ay parang isang matinis na tunog na sumira sa nagngangalit na katahimikan sa loob ni Silakbo. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang opisina. Ang liham ni Amara ay hinakakuyom pa rin sa kanyang kamay. Ang papel ay lukot na sa tindi ng kanyang galit. Nakatayo si Esmeralda sa gitna ng sala. May dalang isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling tindahan. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Isang perpektong maskara para sa kadilimang nagkukubli sa ilalim nito. "Look, Bo, binilhan ko ng mga bagong damit ang mga bata." Masayang sabi niya. Para naman sumigla-sigla sila. Simula nang umalis ang babaeng yon. "Huwag mong babanggitin ang pangalan niya." Putol ni Silakbo. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay mabigat at puno ng panganib na nagpatigil sa ngiti ni Esmeralda. "Bibo, anong problema?" Nag-aalangang tanong niya. Dahan-dahang naglakad si Silakbo palapit sa kanya. Bawat hakbang niya ay may diin. Ang lalaking kaharap ni Esmeralda ngayon ay hindi na ang lalaking gobyerno na kaya niyang manipulahin. Ito ay isang lalaking nagising sa isang mahabang bangungot at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Isang taon, Esmeralda," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Isang taon kong sinisi ang sarili ko. Isang taon kong inisip na dahil sa akin, kaya galit na umalis si Amara ng araw na yon." Namutla si Esmeralda.
Anong pinagsasabi mo? Pero hindi ako ang dahilan, di ba? Pagpapatuloy ni Silakbo, isang hakbang papalapit. Ikaw, ikaw ang huli niyang nakausap. Ikaw ang huli niyang nakaaway. Hindi totoo yan. Nagkakamali ka. Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang pag-arte ay nagsisimula ng magkalamat. At doon, ibinato ni Silakbo ang lukot na liham sa kanyang paanan. Basahin mo. Basahin mo ang mga salita ng sarili mong kapatid. Nanginginig na pinulot ni Esmeralda ang papel. Habang binabasa niya ang sulat kamay ng kanyang yumaong kapatid, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang maskara ay tuluyang gumuho. Ang natira ay ang hubad na katotohanan ng kanyang inggit at galit. Kaya pala ganoon na lang ang galit mo kay Hiraya. Sabi ni Silakbo, ang realisasyon ay isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Dahil nakita mo sa kanya si Amra. Isang babaeng minamahal ng mga anak ko. Isang babaeng minamahal ko. Ang huling mga salita ay hindi niya pinag-isipan. Lumabas na lang ito mula sa kaibuturan ng kanyang pusong puno ng pagsisisi. Hindi! Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng lason at desperasyon. Ako dapat ang nandito. Ako dapat ang nag-aalaga sa mga bata. Ako dapat ang minahal mo pagkatapos niyang mamatay. Hindi ang isang hamak na katulong. Ang kanyang pag-amin, sa wakas, ay lumabas. Ang pangit, makasariling katotohanan na matagal na niyang itinatago. Tiningnan siya ni Silakbo, hindi na may galit, kundi may awa. Isang nakakaawang nilalang na nilamon ang sarili niyang kadiliman. Lumabas ka, mahinang sabi ni Silakbo. Lumabas ka sa bahay ko at huwag ka nang magpapakita sa akin o sa mga anak ko kahit kailan. Bo, please. Labas! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ginigising ang bawat anino. Walang nagawa si Esmeralda kundi ang tumalikod. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha ng pagkatalo. Habang papalabas siya, naiwan ang katahimikang mas malinis, ngunit mas mabigat. Naiwang mag-isa si Silakbo sa gitna ng sala. Ang galit ay nawala. Ang natira ay ang nakakabinging bigat ng kanyang pagkakamali. Itinaboy niya ang isang demonyo, oo. Ngunit sa proseso, itinaboy niya rin ang isang anghel, Hiraya. Ang kanyang pangalan ay isang panalangin, isang pagsusumamo. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang ayusin ang lahat ng kanyang sinira. Samantala, sa Baryo Maligaya, isang lugar na simple at salat, kumpara sa karangyaan ng Hacienda del Fuego, sinisikap ni Hiraya na buuin muli ang kanyang buhay. Nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na karinderya at isang maliit na kwarto na maupahan. Ang kanyang mga araw ay puno ng trabaho at ang kanyang mga gabi ay puno ng pangungulila. Gabi-gabi, bago matulog, tinitingnan niya ang nag-iisang litrato na nakuha niya kasama ang kambal. Isang stolen shot na kinuha ni Manang Flora habang naglalaro sila sa hardin. Ang mga ngiti sa litratong yon ay isang masakit na paalala ng pamilyang inakala niyang natagpuan na niya. Isang gabi tamitingta, habang naglalakad siya pauwi mula sa trabaho, pagod at walang gana, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Si Silakbo del Fuego, mukha itong pagod. Ang kanyang mamahaling damit ay bahagyang gusot. May namumuong balbas sa kanyang panga. At ang kanyang mga mata niya, ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Isang malalim, desperadong pagsisisi. Hindi niya alam kung paano siya nahanap nito. Ngunit heto ito ngayon, ilang talampakan lang ang layo. Lumabas si Silakbo ng kotse. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang siya nito na para bang hindi ito makapaniwala na natagpuan na niya siya. Hiraya. Sa wakas ay sabi nito,
Ang kanyang boses ay paos. Hindi sumagot si Hiraya. Ang sakit, ang galit, ang pangungulila, lahat ay bumalik. "Patawarin mo ako," sabi ni Silakbo. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. "Ganoon lang ba kadali yon, sir?" "Hindi," mabilis na sagot ni Silakbo. "Walang madali. At alam kong walang salita ang sapat para burahin ang sakit na idinulot ko sa'yo. Naging duwag ako, Hiraya. Naging bulag. Pero ngayon, malinaw na ang lahat." Naglakad siya palapit hanggang sa halos magkadikit na sila. "Hindi kita pinunta rito para pabalikin bilang katulong. Pinunta kita rito dahil..." Huminto siya, tila nahihirapang hanapin ang tamang mga salita. "Dahil ang mga anak ko, kailangan kanila. At ako, kailangan kita." Nakatayo si Hiraya sa ilalim ng ilaw ng poste, sa isang eskinita sa Baryo Maligaya. Kaharap ang pinakamayamang lalaki na nakilala niya, na ngayon ay tila pinakadesperadong tao sa mundo. Ang puso niya ay nagtatalo. Ang isip niya ay sumisigaw na tumakbo, na protektahan ang sarili mula sa sakit. Ngunit ang puso niya, ang hangal niyang puso, ay nakikinig. Ang hangin sa eskinita ay napuno ng katahimikan matapos ang pag-amin ni Silakbo. Tanging ang ugong ng mga kuliglig at ang malayong tunog ng mga sasakyan ang maririnig. Tinitigan ni Hiraya ang lalaking nasa harap niya. Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan sa mga mata nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang hubad na katotohanan ng pagsisisi at isang pakiusap na hindi masabi ng mga salita. "Bakit?" Sa wakas ay tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Anong nagbago?" Hindi itinago ni Silakbo ang anuman. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa liham ni Amara, ang pagtutuos nila ni Esmeralda, at ang masakit na katotohanan ng sarili niyang pagkabulag. Habang nagsasalita siya, wala nang bakas ng pagiging arogante. Wala nang bakas ng mayamang amo. Ang kaharap ni Hiraya ay isang taong nawasak at inaaming kailangan niya ng tulong para muling mabuo. "Nasaktan kita, Hiraya." Pagtatapos niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. "Sinabi ko ang mga bagay na hinding-hindi ko mapapatawad sa sarili ko. At maiintindihan ko kung hinding-hindi mo na ako mapapatawad." Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang kanyang mga palad ay mainit at bahagyang nanginginig. "Pero hindi lang para sa akin ang pakiusap na ito. Para ito sa 3 bata na hindi na muling ngumiti simula nang umalis ka. Para sa isang bahay na muling nawalan ng puso." Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. "Hindi ka pamalit, Hiraya. Ikaw ang himala na hindi namin alam na kailangan pala namin." Ang mga salitang iyon, "Ikaw ang himala," ang bumasag sa huling pader na nakapalibot sa puso ni Hiraya. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay nagsimula na namang tumulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan: pag-asa. "Natatakot ako." Pag-amin niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. "Natatakot akong masaktan ulit." "Hindi na mangyayari yon," pangako ni Silakbo. Hinihigpitan ng hawak sa kanyang mga kamay. "Hindi na kita hahayaang masaktan pa. Poprotektahan kita. Poprotektahan natin ang isa't isa." Hindi niya kailangan ng mahabang panahon para magdesisyon. Ang totoo, ang kanyang puso ay matagal nang nagdesisyon. Tumango siya, isang simpleng pagtango na naglalaman ng lahat ng kanyang pagpapatawad, lahat ng kanyang pag-asa, at lahat ng kanyang pag-ibig na handa niyang ibigay. Ang pagbabalik sa Hacienda del Fuego ay ibang-iba sa kanyang unang pagdating. Walang marangyang paghahanda, walang mga salita. Tanging ang tunog ng mga maliliit na paa na tumatakbo sa pasilyo.
Mama Hira! Ang sabay-sabay na sigaw ni na Sinag, Tala at Luwalhati ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Hira. Yumakap sila sa kanyang mga binti. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa pag-iyak at sa tuwa. Lumuhod siya at niyakap silang lahat ng mahigpit. Inamoy ang kanilang buhok at hinalikan ang kanilang mga pisngi. Mula sa may pintuan, pinanood sila ni Silakbo. Isang ngasang ngiti, isang totoong nangiti. Ang unang beses na sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng mahigit 1 taon. Ang kanyang tahanan ay muling nagkaroon ng puso. Ang kanyang pamilya ay muling nabuo. Lumipas ang mga buwan. Ang Hacienda del Fuego ay nagbago. Ang dating malamig na mansyon ay napuno ng sigla. Ang mga pader na dati sumisigaw sa kalungkutan ay ngayon ay umaalingaw-ngaw sa tawanan. Ang mga laruan sa playroom ay hindi na nakaayos sa estante. Nagkalat na ang mga ito sa sahig. Isang magandang gulo na simbolo ng buhay. Isang hapon, habang papalubog ang araw, ang 4 ay nasa hardin. Hindi na ito ang hardin kung saan naganap ang masakit na pag-uusap. Ito na ngayon ang kanilang hardin. Puno ito ng mga bulaklak na sila mismo ang nagtanim. Tinuturuan ni Silakbo si Luwalhati kung paano magpalipad ng saranggola. Si Tala naman ay naglalagay ng mga bulaklak sa buhok ni Hiraya. Si Sinag ay masayang nagdidilig ng mga halaman. Lumapit si Luwalhati kay Hiraya. May hawak na isang pulang gumamela. Para po sa'yo, Mami. Ang salitang Mami ay natural na lumabas sa bibig ng bata. Tumingin si Hiraya kay Silakbo at nakita niya ang pag-aproba at pagmamahal sa mga mata nito. Ngumiti siya at tinanggap ang bulaklak. Maya-maya, lumapit si Silakbo at tumayo sa kanyang likuran. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang ni Hiraya habang ang 3 bata ay nagsama-sama sa kanilang harapan, yumayakap sa kanila. 5 tao, magkakayakap sa gitna ng hardin, isang perpektong bilog ng pagmamahalan. Masaya ako, bulong ni Silakbo sa kanyang tenga. Ako rin, sagot ni Hiraya. Isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Isang bagong simula. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng mga pusong pinili na magmahal, magpatawad at muling magtiwala. Handa ka na ba para sa ating bagong simula? Mahinang tanong ni Silakbo. Tumingin si Hiraya sa mga mukha ng 3 anghel sa kanyang harapan at pagkatapos ay sa lalaking nakayakap sa kanya. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng katiyakan at walang katapusang pag-ibig. Handang-handa na. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Silakbo. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi sa isang pusong bukas na magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang mga sugat ng nakaraan ay maaring maghilom at ang pinakamadilim na gabi ay palaging may kasunod na magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may aral kayong napulot at inspirasyon na naramdaman mula sa kwentong ating pinagsaluhan. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.